natin ang mga korap sa gobyerno. Nagsimula ng mabuo ang ating Truth Commission sa pangunguna ni dating Chief Justice Hilario Davide. Hahanapin natin ang katotohanan sa mga nangyaring di umano katiwalian noong nakaraang 9 na taon. Sa loob ng linggong ito, pipirmahan ko ang kauna-unahang executive order na nagtatalaga sa pagbuo nitong Truth Commission. Kung ang sagot sa kawalan ng katarungan ay pananagutan, ang sagot naman sa kakulangan natin sa pondo ay mga makabago at malikhaing paraan para tugunan ang mga pagkatagal-tagal ng problema. Napakarami po ng ating pangangailangan mula sa edukasyon, infrastruktura, pangkalusugan, pangangailangan ng militar at kapulisan at marami pang iba. Hindi kakasya ang pondo para mapunan ang lahat ng ito. Kahit gaano po kalaki ang kakulangan para mapunuan ang mga listahan ng ating pangangailangan, ganado pa rin kami. Dahil marami nang nagpakita ng panibagong interes at kumpiyansa sa Pilipinas. Ito ang magiging solusyon. Mga public-private partnerships. Kahit wala pa pong pirmahang nangyayari dito, masasabi kong maganda ang magiging bunga ng maraming usapin. May mga nagpakita na po ng interes. Gustong magtayo ng expressway na mula Maynila, tatahak ng Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, hanggang sa dulo ng Cagayan Valley. Nang hindi gugugol ang Estado kahit na po piso. Sa larangan ng ating sandatahang lakas, mayroon po tayong 36,000 nautical miles na baybayin. Ang mayroon lamang tayo, 32 barko. Itong mga barkong ito, panahon pa ni General MacArthur. May nagmungkahi sa atin. Ito ang proposisyon. Uupahan po nila ang headquarters ng Navy sa Rojas Boulevard at ang Naval Station sa Fort Bonifacio. Sagot po nila ang paglipat ng Navy headquarters sa Camp Aguinaldo. Agaran, bibigyan tayo ng $100 milyong at dagdag pa sa lahat ng yan. Magsusubi pa sila sa atin ng kita mula sa mga negosyong itatayo nila sa uupahan nilang lupa. Sa madali pong sabi, makukuha natin ang kailangan natin, hindi tayo gagastos, kikita pa tayo. Marami na pong nagalok at nagmungkay sa atin mula lokal hanggang dayuhang negosyante na magpuno ng iba't ibang pangangailangan. Mula sa mga public-private partnerships na ito, lalago ang ating ekonomiya at bawat Pilipino makikinabang. Napakaraming sektor na matutulungan ito. May papatayo na po ang infrastrukturang kailangan natin para paluguin ang turismo. Sa agrikultura, makakapagtayo na tayo ng mga grains terminals, refrigeration facilities, maayos na road networks at post-harvest facilities. Kung maisaayos natin ang ating food supply chain sa tulong ng pribadong sektor, sa halip na mag-angkat tayo, ay maaari na sana tayong mangarap na mag-supply sa pandaigdigang merkado. Kung may tatayo ang minumungkahi sa ating mga railway system, bababa ang presyo ng bilihin. Mas mura, mas mabilis, mas maginhawa at makakaiwas pa sa kotong caps at mga kumukotong na rebelde ang mga buwabiyahe. Paalala lang po, una sa ating plataforma ang paglikha ng mga trabaho. At nanggagaling ang trabaho sa paglago ng industriya. Lalago lamang ang industriya kung gagawin nating mas malinis, mas mabilis at mas maginhawa ang proseso para sa mga gustong magnegosyo. Pabibilisin natin ang proseso ng mga proyektong sumasailalim sa Build, Operate, Transfer. Sa tulong ng lahat ng sangay ng gobyerno at ng mga mamamayan, pabababain natin sa 6 na buwan
ang proseso na noon ay naabot ng taon kung hindi dekada. May mga hakbang na rin pong sinisimulan ang DTI sa pamumuno ni Secretary Gregory Domingo. Ang walang katapusang pabalik-balik sa proseso ng pagrehistro ng pangalan ng kumpanya na kada dalaw ay umaabot ng 4 hanggang 8 oras, ibababa na natin sa 15 minuto. Ang dating listahan ng 36 na dokumento, ibababa na natin sa 6. Ang dating 8 pahinang application form, ibababa na natin sa 1 pahina. Nananawagan ako sa ating po mga LGUs, habang naghahanap tayo ng paraan para gawing mas mabilis ang pagbubukas ng mga negosyo, pag-aralan din sana nila ang mga kanilang mga proseso. Kailangan itong gawing mas mabilis at kailangan itong itugma sa mga sinisimulan nating reforma. Negosyante, sundalo, rebelde at karaniwang Pilipino, lahat po makikinabang dito. Basta po hindi dehado ang Pilipino, papasukin po natin lahat iyan. Kailangan na po nating simulan ang pagtutulungan para makamit ito. Huwag nating pahirapan ang isa't isa. Parating na po ang panahon na hindi na natin kailangan mamili sa pagitan ng seguridad ng ating mamamayan o sa kinabukasan ng inyong mga anak. Oras na maipatupad ang public-private partnerships na ito, mapopondohan ang mga serbisyong panlipunan alinsunod sa ating plataporma. Makakapondo na po para maipatupad ang mga plano natin sa edukasyon. Mapapalawak natin ang basic education cycle mula sa napakaikling 10 taon tungo sa global standard na 12 taon. Madadagdagan na natin ang mga classroom. Mapopondohan na natin ang service contracting sa ilalim ng GASB. Pati ang conditional cash transfers na magbabawas ng pabigat sa bulsa ng mga pamilya, madadagdagan na rin ng pondo. May papatupad ang plano natin sa PhilHealth. Una, tutukuyin natin ang tunay na bilang ng mga nangangailangan nito. Sa ngayon, hindi magkakatugma ang datos. Sabi ng PhilHealth sa isang bibig, 87% na raw ang merong coverage. Sa kabilang bibig naman nila, 53%. Ayon naman sa National Statistics Office, 38% lang ang may coverage. Ngayon pa lang, kumikilos na si Secretary Dinky Soliman at ang DSWD upang ipatupad ang National Household Targeting System na magtutukoy sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Tinatayang 9 na bilyon ang kailangan para mabigyan ang PhilHealth ang 5 milyong pinakamaralitang pamilyang Pilipino. Napakaganda po ng hinaharap natin. Kasama na po natin ang pribadong sektor at kasama na rin natin ang League of Provinces. Sa pangunguna ni Governor Alfonso Umali, kasama sina Governor El Rey Villafuerte at Governor Ikot Petilla, handa na pong makipagtulungan para makibahagi sa pagtustos ng mga gastusin. Alam ko rin pong hindi magpapahuli ang League of Cities sa pangunguna ni Mayor Oscar Rodriguez. Kung ang mga gobyernong lokal ay nakikiramay na sa ating mga adikain, ang Kongreso namang pinanggalingan ko, siguro naman maasahan ko din. Nagpakitang gilas na po ang gabinete sa pagtukoy ng ating mga problema at sa paglulunsad ng mga solusyon. Sa loob lamang ng 3 linggo. Nang bagyo pong Basyang, ang sabi sa atin ng mga may prangkisa sa kuryente, 4 na araw na walang kuryente. Dahil sa mabilis na pagkilos ni Secretary Rene Almendras at ng Department of Energy, naibalik ang kuryente sa halos lahat sa loob lamang ng 24 oras.
Ito pong sinasabing kakulangan sa tubig sa Metro Manila, kinilusan agad ni Secretary Rogelio Singson at ng DPWH. Hindi na siya naghintay ng utos, kaya nabawasan ang perwisyo. Nakita na rin natin ang gilas ng mga hinirang nating makatulong sa kabinete. Makatwira naman po sigurong umasa na hindi na sila padadaanin sa butas ng karayom para makumpirma ng Commission on Appointments.